Welcome back sa Topic Squad. Araw ng topikan at salamat sa lahat ng nanonood sa atin. Salamat sa lahat ng nakikikwentuhan at tambayan sa comment. Sa nakaraang puro tayo puro tayo MC na kasama. Hindi naman sa nagrereklamo pero Nakakamiss itong mag-review. episode. Nakakamiss mag-review. Itong episode na to, balik tayo sa pagre-review ng battle. Ito hindi fun fact. hindi fun fact. Sa totoo lang naka-record na kami ng mga review before. Na hindi lang namin na-upload. So Dahil yung mga naghahanap ng battle reviews natin eh. Tapos sinasabi na lang natin na hindi, inuuna lang namin yung mga interview kasi may ipopromote yung mga MC. Totoo naman yun. Pero may ilan na ba na shoot natin dalawa na napalpak yung recording. Oo, nasisira. May dalawa na tayong na-record na gumaganang palpak. Gumaganang palpak. Di na alam kung paano Battle lang yung release doon. yun. Merong battle lang, merong kami lang. Siguro naman mo, ingot yun, di ba? Pag pinapanood yun, puro kami lang, walang battle. Natin, i-edit natin. Magkaibang battle. Nagtatawa sila. Sabi nito. Bakit iba yung MC na sinasabi nito? Hindi, ayun. Hinahanapan namin ng paraan paano ma-upload din yung mga nandun. Kasi magaganda rin yung review dun eh. May Jonas, Zendlock dun. At saka Atom Cygnus. Tsaka Atom Cygnus, Pamos. oo, Negochi Pamoso. Yun. So, ganun. magaganda yun na episode. Kung may naisip kayo, suggest nyo. Naisip namin parang para ba na? Siguro para lang sa mga gusto talaga makinig. Kasi yun eh. Sabihan nyo kami, let us know kasi nakita namin ito ginawa ni Zaki, di ba? Membership. Siyempre, mag-iisip din kami ng mga pwedeng i-offer din sa mga pag-a-avail ng membership dito sa YouTube channel. Tapos yung mga ganong klaseng review. Lost episode. Lost episodes, di ba? Yung mga members ang makakapanood. pwede rin naman yun. Pero, kaya guys, let us know kung gusto nyo rin yung mga ganong trip. Baka kasi hindi rin naman panoorin ng general public kapag ano mangyayari dito. So kung kilala nyo na kami kung paano kami mag-review, pag yung mga mas matripan nyo. Yung mga solid na mga katapik. Yung mga lalo na yung mga pumipindot ng video pagka-notify pa lang sa comment tayo. Yeah. Tipong Saka sa naghahanap sa akin, yun. Yung mga... yun. Ano sa naghahanap kay Lower Clips? Minsan na nga lang sumama, hindi pa na-record yung dalaw. Hindi pa ayos yung record. Akala nyo lang lagi siyang wala. Pero dun sa mga panahong andyan siya, yung video yung wala. Tama. Nasira. Ayun lang. So, yun. Kagaya na nabanggit ko, balik tayo sa pagre-review ng battle at ang i-review natin, isa sa mga recent battle, Ahon. Isa sa mga Ahon 15 battles. Old God versus New Blood na rising up the ranks din. So, Harlem versus Katana. Alam mo naman, ewan ko kung bakit pinagtapat sila ni Arik. Pero parang spoiler alert, parang sabi dito si Harlem nag-request no? Sinabi dun sa battle. So makikita din natin kung bakit. Ayan, game. Pinag-usapan na nila. Maig naman si Katana na maula si Harlem. Tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15, Day 2. Harlem. Yo! Ilang years na akong bumabatel. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas 1 dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars! Ahon game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector.
Paano ako kakabahan sa mga rim at bara na nanggagaling sa iyong boses hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo? Rolex? O, time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Rocher. Di ka marunong gumamit ng radyo, ruler, o kahit moisturizer. Bumigay na, di na kinaya. Ano lang, may limit. Naubusan ng battery. Harlem. Maganda in-address niya agad no? Yun na rin yung comment ng mga tao, pisa pa lang Luhangin fruit. Pero ang ganda nga rin na na-establish niya na mas bulol si Katana sa art. Mas tuwid siya pagsalita. No? Kaso sinabi niya, Mr. Writer. Yun lang, may sumabit. Pero feeling ko kapag si Katana nagbanggit ng mga yun, mahirapan siya. Nag-gano sila, no? Pero sa Ferrero pa lang, struggling na siya. May naalala tuloy ako, nung high school ako, meron akong kaklase na may artifact. Tapos, yung mga panahon na hindi ko naman napapansin yung mga ganun eh. Hindi ako mapanlait sa mga ganong so hindi ko pinangaasar sa kanya. Tapos tropa talaga kami legit. Tapos may kinikwento siya sa akin. Tapos may binabanggit siya na word. Tapos siguro mga naka 7 times na niyang binabanggit. Sabi ko, ano? Akala niya pinagtitripan ko siya. Ang binabanggit niya, Tron. Yung movie na Tron. Yung movie. Tapos, pag binabanggit niya talaga walang R. Tapos, meron na lang friend namin na parang Todon yung Todon, ganun. Tapos, may tropa na lang na nabanggit na Tron daw, ganyan. Tapos nung na-realize ko nung muli, buti ang sama sa pakiramdam kasi inisip ko, shit, akala ba niya pinagtitripan ko siya? Hindi ko talaga naintindihan. Tsaka hindi ko parang wala sa isip ko na may artifact siya. Pero from then on, inaasar ko na siya. Sumama pa yung pakiramdam mo no? No, una. Joke lang. Respeto. Respeto sa mga tropa natin na may ginulungan na arena. Game. May limit. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo lang yung yung packing shit. Ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet. Tapos gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at iba ang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito? Kay Killua sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tapos siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan, kagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout-out mo naman yung ex ni Killua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madamay yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung mamaramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Takin na pero ganyan kayong mga bagong MC, no? Ano yun, Or lights out sa basketball ginagamit din yan.
Parang shooting Hindi the ko lights out alam. ka pa. Alam ko lang Ah, madilim sa court pag walang ilaw, tas gabi. court na walang ilaw. Tapos alam Ay, ko ilaw. pag lights out performance or shooting the lights out, ginagamit sa Mm. basketball din yun kapag Team siya. Pero parang ang haba ng mainit. setup ni Harlem doon sa ano, no? Medyo ano, Sobrang dragging sa totoo lang. Parang ilang medyo lines dragging na nga yung siya. dumaan para i-set up yung ilaw ng tahanan, lights out shooting. Pero gusto ko yung ano, yung bali ng expectation. Yung Marupok. rhyme. Ginawang palakan. Yeah. Gawit nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pass battles, yan ang mga paborito nyong pandis. Hindi ko malaman kung mga battle MC ba kayo o mga chismosong archaeologists. Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling, katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Sa alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Wala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan ka reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-anggulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko palang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoerotic bars. Tulyado na yung tao, tol. Pitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Slakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw ka nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya magharakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Ganda ng Ender. Yung Ender, parang Ender na lang ako na gano'n eh. Hindi ko ma-pinpoint. 4 minutes 43? Magpa 5 minutes na. Maganda yung punto na appreciate ko. Lalo na nung unang nood. Siguro pang-4 na nood ko na to dahil sa mga nagre-review eh. Pero ngayon parang mas naramdaman ko kung gaano siya kahaba. Yung mismong tinawid na yun. Tapos, hindi ko alam kung siguro kasi hindi ako battle rapper, hindi ako nagsusulat. Hindi ko alam kung nasa na yung punchline doon sa mga yun para putulin yung yung thought nung una niyang sinimulan kung kailan matatapos. Kumbaga yung ganun. Ano masasabi mo, Harlem? Ay, si Harlem ba yan? Tama naman. Hindi, sobrang ganda kasi nung landing nung bulol sa R-bars. Kaya yung parang mga normalan lang na mga nilatag niya nung no. Kahit ako parang nag-contrast na. Kahit ako parang nga ba naman dito isang parang lalo yung mula dun sa ninakawan ng camera. Parang 4 na linya bago. Pero pag naman nung binigay na niya yung haligi, ganyan. Maganda naman yung mga payoff pero yun nga, dragging. Medyo matagal. Ngayon ko lang nakita na may dinukot pala siya sa nakiwi talaga. Meron. Una akong pinakinggan. Sabi ko may ano ba yung
may meaning ba yung kiwi? Tapos yung pala, binigyan niya pala talaga Binigyan, binigyan niya pa. Ngayon ko lang nakita na you can walk a mile in daddy Harakiri. shoes. Yun na, no? Oh, solid yun. Maganda, Solid maganda. yung Ganda nun, di ba? Harakiri. Pati, pati yun yung mismong Bulol na version. harakiri. Yes, yes. Hawakiwi. Nagawa niya ng ano. Harakiri, Hawakiwi. Parang ano siya, no? Yun talaga yung signature ni Harlem na yung mga hindi mo isipin na Out of i-rhyme. Pero may gig na bayad. meaning pa rin naman. Yung gig na bayad nga, ang ano nun eh. Dik at bayag. Ang bago sa pandinig ko nun eh. Gig na bayad. Ulit yung mga ganun. Doon ko na-appreciate si Harlem kapag pinapanood ko yung mga battles niya. Sobrang fresh ng mga references siya, rhymes niya. Na kahit sabihin mong mayroon siyang mga reach na ano, kaya mayroon din mga slanted na mga words para mag-rhyme. Pero yung mga ganyan talaga yung mga rason kung bakit ko papanoorin. Kung bakit lagi kong papanoorin battles ni Harlem. Kasi parang looking forward ka lagi sa mga sasabihin niya. Alam mong may maririnig kang ano no, hindi pa nagagamit na mga rhyme scheme. Hawak kiwi. Stig yun. Na ano lang ako dun sa yung sabi mo ganito, yung kailangan pang i-post tapos hanapin. Kasi yun yung ginawa niya eh. Ganun din yung ginawa niya bago yun eh. Yun din. Oo. So parang, di kami rin, di rin namin alam yun eh. Parang, di hahanapin pa rin namin. Parang, oo nga. Medyo ano lang. Medyo same lang sa ginawa niya. Tapos ako hindi ako Dota player din eh. Pero natuwa ako, hindi ko kilala yung Trend Protector. Si Trend Protector. Buti nga hindi. Tapos ang ganda. Si Strigwire. Oh, madami bang art? Kaso Dota 1 kasi yung mga yun. Pero nirime ko niya sana sa Protractor eh. So sabi ko, okay, ano rin. Parang, Protector. Talagang, parang ano din ang flexing the R, ano pa rin. Sana sa mga audience natin alam yung Protractor, no? Syempre. Kasi yun yung bagong angle, de joke lang. Pero ano din, ang na-feel ko sa first few lines is yung batikan scheme ni Sinyo. Parang ganun yung hindi ba alam kung kailan matatapos yung R jokes niya. Parang may ganung vibes, di ba? Parang ganun. Yun yung na-feel ko kanina. Kasi kaya nga parang biglang tumamlay nung in the middle part kasi bumalik siya sa kwentuhan na yun nga, yung mas nilalamang niya yung punto, which is good pa rin naman yun nga, yung bigyan doon ng timestamp. Pero yun yung naanoan ko. Tapos Family Feud ulit. Ang daming ngayon. Tumikat ng Family Feud dahil sa flip top. Personal ano lang talaga sa Family Feud. Sa totoo lang, nauumay na ako sa Family Feud references talaga sa flip top. Siguro kasi sila yung sumali dun eh. Yun nga eh. Kung sila Harlem kasi andun sila mismo, di ba? Pero wala lang. Wala naman kasi nag-react masyado sa Family Feud eh. Kahit sa live audience. Para siyang nagiging parang borderline inside joke. Pinaka na-reactan lang yan si EJ Power. Kasi ni-rhyme niya lang sa wala kang family dude. Wala kang family dude. Kasi nakakatawa yung punch mismo. Yung thought. Pero kung alam mo yun, babanggitin mo. Tsaka sa totoo lang, kayo ba napanood yun yung Family Feud appearances nila? Ako, clips lang. Clips lang din ako. Napanood ko yung Rainbow Rumble. Yung tinanong si Master pinakamalaking pusa. Garfield. Garfield. Tsaka yung kay K-Ram, yung... Actually, yung kay K-Ram nga, hindi ko alam. Pinoy Henyo, yung giraffe. Giraffe. Clip. Yan. Kaya medyo nawala ako dun eh. Anyway, wala lang. Kay Harlem, parang sa akin strong start. Tapos lumaylay, tapos may konting bawi sa dulo. Yun yung feeling ko sa round 1 niya. Ilang nilagay nyo kay Harlem? Ako 7. 1, 2, 3, 4. 6 ako. Sa akin din 6. 6, 7,
Okay, game. Sa'yo na yun. Yo. Check. Kaya ko din yan. Nakaganito. Medyo lang. On game! Dad? Yung mga nagko-comment dyan na tatay ko to, putang ina nyo ah. Mga sayaba ulo nyo. Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo, tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, fuck you, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako ba napili mo? Damay-damay eh, no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol, ba't hinila mo ako pabalik? Tang ina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility eh. Na madalas sa ating binabato. Kaya kung talagang tatay kita, sablay kami, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tang ina mo. Ang gusto mo battle, tang ina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putang ina kasi neto eh. Parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ng mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Saka ni Jozu. Dapat talaga nagsombrero ako, no? Doon na ba natapos yung... Anong baon mo ngayon? Tapos na doon. Anong tingin nyo doon sa opener na scheme niya? Mas mabagal. Mabagal kaysa kay Harlem. Parang ito yung gitna nung ni Harlem. Pero mas marami lang siyang punches ng konti dito. Pero matagal din yung payoff ng mga punto. Parang hindi, parang yung comment natin kay Lasinyo nung ginawa nila yung babad angle, palakas eh. Or kung hindi man palakas, hindi man lumalakas pero iba-iba yung atake. Pero ito parang parang same lang. Kaya nagiging dragging siya. Pero malakas naman yung simula Malakas ko sa malakas. To be fair sa kanila din, feeling ko pinili lang din talaga nilang gampanan yung mga roles. Para siyang naging siyang naging themed battle. Kaya ganun yung mas nababad dun sa kwento. Which is good. Kaya syempre di mo naman talaga mapapunchline na ng madalas yung mga ganong klaseng angle. Lalo na, di ba may binabanggit sila yung mga nakausap natin na MC na hindi sila umuulit ng idea per round. Dito isipin mo, 3 round ganyan yung nila, tatay at anak. So, ganun din talaga mangyayari. Ano na lang din no? Parang ubusan, parang sabi ni Bitrom, no? Yung may ma-challenge ka talagang paano igatasin yung angle mismo kapag kailangan mo bumabad doon. Ang galing buti hindi siya kasi same thought na rin pero hindi siya nagbanggit ng mga R words na compared kay 'di ba? Parang doon na rin papunta Joke lang. Yun yan. Yun din, sugal din kasi siya, pwede siyang mas matawan tao, di ba? Parang ganun. Kaso yun nga, since naunahan na siya ni Harlem, parang ang ganda lang din na mas pinuntot niya yung may clean dila. Yun na yun, yung pagpamana sa kanya may clean dila. Bulol, parang damay-damay, ganun. Parang same thought, different execution. Parang, yes, sir. Yung ginawa. Naalala ko yun. Napanood niyo na ba yung
trailer. Hindi ako nanonood nung Batang Quiapo eh. Pero may napanood akong trailer niya na yung nakaharap Hindi, niya tanggap ka si... naman namin eh. Itinanggi pa eh. Okay lang naman. Disclaimer pa eh. Okay lang naman. Hindi, nagkaharap sila ni John Estrada sa dulo. Sino? Si Vigor. Yun, si Rigor. Rigor at si Tanggol. Tama ba? Tsaka si Tanggol. Si Coco Martin, si Tanggol. okay. Alam mo si Katana? Sa Arba si Coco Martin. Di ba sa S? Hindi, sa S siya. Ano yung naalala? Hindi kasi parang di ako naniniwala na bulol sa S si Coco Martin. Tapos yung pinaka-climax nung scene na yun is Tinong tatay ko. Tinong tatay. Parang si Vitoy Martin. Tino ang dapat titiin. Cecilio sa Suban. Nakapag-S naman kasi si Coco. Ano lang talaga. Parang meron kasi hindi nakapag-S talaga. Or yung hindi nakapag-R talaga nagiging W. Pero naalala ko lang. Kasi yung isang punchline dito ni Katana, yung yung battle. Pero nakita niyo na ba yung Batang Quiapo na English dub? Di ba? Oo. May ganun. Nakita ng clips. Sa Netflix? Hindi sa Netflix. Ang title nun? Anong title nun? May title eh. Hindi, sa Batang Quiapo iba. Alam ko lang yung Probinsyano at Brothers yun eh. Hindi sa Netflix. Brothers yun. Iba yung sa Netflix. Pero parang official yun. Official yun yung sa Netflix. Pero yung Batang Quiapo, meron siya ngayon, foreign media at ang publisher. Hindi Pilipino. So dub talaga siya na legit. Nag-i-English sila Hanapin ko yung video nun. Dati Tagalize yung mga ngayon yung Tagalog na yung ini-English. Tsaka quality yung dubbing. Hindi siya sobrang ganda pero yung parang mapapanood mo sa mga movies na dinub. Ganun yung pagkakadub. Kulit, nakakatawa. Hindi siya trip-trip lang. Hindi siya trip-trip lang. Shoutout Direk Coco. Puro mga rap battles kasama. Mga battle rapper. Kasama mo dyan, di ba? Puro rappers kasama niya. Pero paano niya? Pero wag mo na kami kunin, Boss Coco. Ako hindi ko trip. Paano niya tinatawag si Smaglas? Jonat. Maglat. Tumaglat. Si Batilio. Game. Sa akin ka lang natuto, tamod lang kita. Ano naman, wag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew, di na kita idol, kadiri ka. Minama ka lang ni Lax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang doramo. At yun din ang rason ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butat sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na. Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Ay, si Sendlook sa baba. Nakakaya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim.
Nag-pick up siya, no? Nung Oo. dulo. Mas formatted na battle rap yung papataas. Kasi kay Harlem pababa eh. Nasa dulo. Tsaka in a way, medyo same pa rin yung theme niya eh. Fan lang ako, tatay yung kita, theme. ganyan. Pero mas, kumbaga yung dinidikit yung mga punto, mas battle rap, mas masakit. Kasi yung mga una niya, dinidikit niyang punto, pinamana mo sa akin yung dila, mga ganun lang. Pero dito, parang mas niratrat niya si Harlem eh. Gusto ko yung yung Saratobi Jiraiya tsaka Mufasa. Ayun, Kronos. pa-breakdown nun, Lion King lang naintindihan ko. Sorry guys. Ano lang Pa-breakdown sa aming mga hindi Hindi, alam. hindi ko alam Saratobi. yung nung naging game na yung reference. Sa Naruto Hindi. yun. Yung Sa Naruto yun. Yung Naruto Ay, alam ko. Jiraiya. Okay, okay. Yung gitna. Anong yung gitnang part? Kronos. Laro yun, no? Kronos? Hindi. Greek mythology. Tatay ni Zeus. Mythology wala yun. Kronos. Di ba Titans? Sila Yun, Titans. tatay nila Zeus nila. Yung mga Greek gods, yun yung Titans. Kasi di ba ang pinatay nila yung tatay nila? Pinatay nila yung tatay nila. So, lahat yun. Saratobi, sa Naruto din yun. Si ikatlo. Third Hokage. Third Hokage, pinatay ni Orochimaru na estudyante niya. Tapos si Jiraiya, pinatay ni Pain. Sino ba matay kay Sarutobi? Si Orochimaru, di ba? Tama ba? Tapos si Sarutobi, pinatay ni Pain. Estudyante din niya. Tapos si Mufasa, di naman pinatay ni Simba si Mufasa. Di Pero ba pinatay ni Simba? Pero... Gusto ko yung ang galing ni ang pinakamagaling kay Katana, yung sa writing kasi meron tinatawag na copy editing eh. Yung line per line na editing na yung arrangement mo ng words na kung ano yung unahin mo, kung yung noun ba or yung modifier or whatever yung uunahin mo sa pangalawa. Ang galing ng pagkakalatag ni Katana doon na ang smooth niya pakinggan so orang flow lang. Plus, para din mag-rhyme sa lines previous that tsaka sa mga susunod na line. So, ang ganda pakinggan ng part na yun. Tapos nakikip niya yung central theme. Yung thought naman. Hindi naman lahat yun kailangan anak yung pumatay. Kasi meron dong estudyante, merong junior. Tapos meron yung kay Simba, hindi rin naman pinatay. Gumanto. Pero kumbaga... Di ba yung sa past battles yung ako nagturo sa mga gorilla kung paano gumanto. Gorilla. Paano mo maiisip yun nang susulat ka tapos may maiisip kang action tapos hindi rhyme. So sasabihin mo na lang gumanto. Tapos papanuhin mo na sa stage, gaganto ka. Ang galing eh. Parang bagong-bagong flavor yung inano talaga ni Katana. Solid na. Legit, hindi ko alam talaga yung reference na yung Kronos. Ang lakas tuloy bigla ngayon nung Hades Ender para sa akin. Tama. Nag-connect pa. Sabi ko, ngayong bilanggit nyo na pinatay nung oo nga, no? Tapos kasama pa nila, nila Zeus. Oo, totoo. Kapatid niya yun, di ba? Si Zeus, si Poseidon. Tapos nagpo-Poseidon nga pala to si kasi isda siya, di ba? Poseidon si Harley. Hindi ko matandaan. Sige, alam ko, nagsabi siya dati. Isda siya, di ba? Tapos, sa isda. Ilang yung alam ko, isda. Yung Poseidon. Tapos parang may naalala ko na parang... Poseidon. Di ba Poseidon? Di ba yun yung wordplay? Yan pala si Poseidon. Poseidon. Ganda nun. Sa mga hindi nakakaalam, no, kailangan namin explain to. May nakita kasi akong post na birthday bash ni Harlem. Kung kailan namin na-record to, kahapon yun. Tapos ang pangalan, ano yun? King of the Dos. Tapos parang free to enter for everyone. Pero syempre may bar fee yung Tapos parang merong nakalagay doon tournament. Alam ko, 2x2 tour. May pala Poseidon. Kaya saktang-sakto yung Poseidon tsaka Poseidon. Poseidon. Yung Poseidon, papuntang Poseidon na rin eh. At saka maganda rin yung point ni Katana, yung ang daming kondisyon. Di kasi mahilig talaga mag-side comment si Harlem, lalo na kapag, di ba yung may shoutout after dito sa battle natin. Mahilig siya. Nag-judge siya sa isang laban, di ba? Tapos sa inyo, 7 judges. Ikaw man nun judge na after.
So, ano rin, nasilip niya rin yung tendency ni Harlem using yung mga nangyari din talaga sa battle. Like, dos por dos naman talaga siya. Schizophrenia talaga siya tumatak eh. Pero siguro kunin natin din yung opportunity na yung comment kasi ng Topic Squad doon sa Flip Top, di ba? Maraming nag-question kung bakit. Sabi kasi namin doon, parang passing of the torch from Harlem to Katana. Tapos may mga nagko-comment na, anong passing of the torch for 20 wins for 20 losses? Una sa lahat. Mga bugok po kayo. Hindi lahat ng score dyan tunay. So naniniwala din. Naniniwala kayo dyan? Kayong mga nag-comment niyan, naniniwala din ba kayo na 9,999,999 ang talo ni Shehi? Kasi meron nga siya negative infinity or negative na talo. Infinity talo ni Shehi. Una sa lahat. Birthday ni Harlem, birthday. April 20. April 20. Kakasabi lang natin ng birthday bash kanina. March. Oo nga pala. Pangalawa, tignan nyo nang galing na mismo kay Katana, di ba, yung respeto niya kay Harlem. Maraming hindi nakaka-appreciate kay Harlem, pero kami dito, sobrang solid ng mga rounds talaga ni Harlem. Kakaiba yung mga ano niya, mga references. Tapos may sense. Kasi merong mga obscure na mag-reference, tapos parang wala rin namang connect dun sa sinasabi. No? Pero si Harlem parang extra effort din talaga. Kaya sa mga battles na may mga nasasabi siya na extra effort. Sa mga battles na may mga nasasabi siya na ginugol ko pa yan para maano yung multi. Dito. Tapos dun sa last battle niya na sinabi niya, ang sasabihin ko sana dun yung yung ganitong para matuloy yung multi kaso lang hindi bagay. So meron siyang ganong effort na hindi lang basta-basta makahanap na pwede tayo pang multi. Hindi dapat maging bagay. Sobrang skillful ni Harlem. One of the most skillful sa pagsusulat. Sa performance din. Kaya niyang mangmama talaga kapag gugustuhin niya talaga. Tsaka, yun galing na kay Katana, fan talaga siya. And kita naman natin yung influence ni Harlem kay Katana. Hindi ka makaka-influensya ng ganyan sa mga rappers kung hindi ka ganun kagaling. Dila pa lang no? Kita mo yung influensya. Tika mo nga pag nakatalikod sila pareho dyan, di mo malalaman kung sino eh. Balbas na. At saka yung mismong term, yung passing of the torch, hindi naman ibig sabihin kay flag bearer kay. Minsan, ang passing of the torch ginagamit din yan sa pagpapasa lang ng responsibilidad. Parang sinasabi lang din ni Harlem na although later on, parang sinasabi niya, di ba, na nakikita ko sarili ko sa'yo. So, hindi siya malakas ako. Tapos, ipapasa ko yung lakas ko sa'yo. Hindi, nakikita ko sarili ko sa'yo. So, tsaka sinasabi din ni Harlem, di ba, mas magiging magaling ka sa akin eventually. May ganun siya dyan sa mga runs. Feeling ko ngayong nang bash dun sa passing of the torch comment, hindi pa tapos panoorin yung battle. Kasi kung pinanood mo ng the whole, alam mo yung mismo ramdam mo na ganun yung naging concept, lalo na sa round 3. Yeah. Hindi mga bobo lang talaga. Kasi Katana sinasabi, fan ako, parang oo. Pero mas magaling ako ngayon. Pero yun pa rin, ina-acknowledge niya. Wala lang. Baka may na kasi. Baka may mga fan na din na mas natatak sa kanila yung Harlem na alam mo yung pag ako dati may ganung era si Harlem sa akin na para may battle siya. Alam ko mag-freestyle lang to ganyan. Pero itong mga recent battles niya. Hindi, I mean yung ibang recent battles na medyo underwhelming. Tulad din yung kay Luxuria. Galing kasi siya dun sa malalakas sa battles eh. Lalo na nung kay Zenlook, di ba? Parang grabe talaga yun. I-review nga natin yun, di ba? Uy, pangalawang Harlem review na pala natin to, no? Parang konti lang yung nare-review natin ng multiple times. GL. Score. Score. Ako ay 1, 2, 3, 4, 5, sa akin 8. 10 ako dito. 9 ako kay Katana dito. 9, 10, 8. Okay. Gabe. Yo! Tangina mo.
Gusto mong anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oh, anak nga kita, you son of a bitch. Lakas ng loob mo na si Luxuria, sa banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha? Hinlin din si Saki. Ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So, ang flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? Joke lang. M-site nagagalit. Oh. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanino ko ba sisimulan? Kay Shaboy. Kay Shaboy. Putang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ako ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na ni puta jump shot pati layup nun ni isa bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Ang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, ang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Sumagot. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa kabas, sana nga 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam nyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Ang ina mo, di ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Putang ina, aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the berry. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatungtong kayo dito sa flip-top tang ina niyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Kanina pa nadadamay. Pero napanood nyo ba yun? Yung mga... Ewan ko, sinend ko ata sa GC yun eh. Nakanta? Yung may app kasi yung Star Maker, totoo yun eh. Na, napanood ko yan. Oo, di ba? Tapos magbibideo ka. Tapos parang maghahanap ka ng mga may kulang yung parang naghahanap ng duet pero pre-recorded naman na. Saka napanood ko din yung sagot ni Casper sa... yung jump shot ni Casper. Yung Napanood ko rin. Post na video eh. Ang kulit Lado eh. patuloy. Yung first part, ano nyo dun? Parang medyo... Parang same parang ng first part ni yung Katana. gitna niya ulit na yun, no? Parang same ng gitna niya sa round 1. Yung kaila Shaboy. Tapos parang walang suntok kay Katana. Kasi hindi naman din parang wala siyang ikonekta na point kung bakit niya yun sinabi. Parang more of fight ng Motus, yun siguro. Yun, yung group, sa group ganun. niya. Ewan. Tapos yung video, yung video line sobrang haba. Pero na lang kung meron talagang, kung meron talaga kayo napanood na marami. Meron.
Actually, before niyan, si Katana nagbibideo pa lang lagi nakahubad baro. Tapos kumanta. Tapos, nagbibideo ka siya sa phone, yun nga, yung Star Maker. Tapos, parang pinipili niyang mga duet, yung mga matatanda na babae na, yun, kumakanta ng Ante. mga One Moment in Time, mga ganun. Siguro ang Totoo yun. nire-replicate dito ni Harlem is sino pa yung nasilipan? Yung kay Zenlo. Si Zedlock din. Oo. Yung tawag ito, Mahirap Valerie something. Mahirap palang Facebook friend si Harlem. Hanapan GG. ka. Haba nung mula Motus. Ano na yun, no? Parang Yung pakiramdam ng rounds niya, parang pa-pick up pa lang. Pero pag tinignan mo yung parang 2 minutes 42 seconds na parang ganun yung feeling. Parang ngayon pa lang siya nag-i-start yun nga, mag-pick up ng momentum. Ano pala yung siguro? Yung Wishbone. Sino si Wishbone? Hindi ko halala si Wishbone, hindi ko alam kung tama ako. Ayoko na lang sabihin, baka mali ako. Pa-comment na lang dyan sa... Pa-comment guys, yun na lang. Hindi rin ako... YouTuber na tayo, no? Pa-comment dyan. Yun na lang. Saka share nyo na rin sa mga ante nyo. Hindi lang. Sa mga ante. Game. Hindi, sorry. Kaya rin siguro maraming nang hate dun sa comment. Kasi kung kunwari, hindi ka nanonood ng Motus, tapos hindi mo fina-follow si Katana sa socials niya, most likely, ang blanco nung round 2 so far. Parang inside joke siya eh. So parang, okay, parang ganun lang yung reaction mo pag hindi mo talaga fina-follow. Hindi ko connect sa yung mga reference, no? Yung rebat din ni Zaki. Pwede pa rin kay Zaki, yeah. May rebat ba si Zaki? Hindi, na-claim siya sa akin. Ginawang anak dahil sa slanter yung ata yan. Okay. Sa pagbabattle ka sa flip top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip top ka na. So, okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan, tol. Ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buka mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa iyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. At kung bumatel man ako ng flip top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Iyak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Hindi ko kailangan counterin ng Katana kung meron ako secondary at primary. Kasi haanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market. Nasa body-bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all-in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi eto na yung one! Eto na yung one! Eto na yung one! In a million! Chance of a lifetime! Yung dulo na siya. Mula doon sa yung nag-comparison na siya ng rekta. Yun, solid na yun. Tsaka yung mga ginamit niya na reference, parang binubulbul ka na binubulbul ka pa lang, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ba lycanthropy, nagiging werewolf. So, sobrang mabuhok na agad siya.
Balbunin. Ikaw, oo. Tapos, Saka yung hindi ko kailangan ng katana kasi yun, meron akong primary primary tsaka at secondary. secondary firearm. Tapos melee, milya-milya. Ganda nung Pupunta ko yung rhyming doon market sa market. Aanin mo ang katana. Naalala ko tuloy Valorant yung Oni katana. Oni katana. Tsaka yung RGX. Oh. Ganda ng Tapos latag niya doon, ng basket. milya-milya. Pero medyo hindi na-appreciate kasi setup lang eh. Ang mas punchline doon sa part na yun, yung market eh. Market. Pero sayang, pero maganda yun eh, na parang aanihin mo yung melee kasi melee weapon yung katana. Oh. Kung agwat natin milya-milya. Milya. Body bag ka pa lang, casket, tapos sergeant. So ano yung maganda yung rhyme law Eclipse? Ang ganda ng rhyme. Pwede siya nag-start din sa 360, yan, Real MC, Silip G. Tapos boom, PSP. PSP. Pero diyan ko lang na-realize, hindi pala bumata yung PSP si Harlan. Yung tsura niya pa kay Arik eh. Parang sinisilip niya eh. Yak. Harlem kanina gig na bayad. Tapos ngayon, di sasali sa PSP. Nakarami rin ng ahon yung si Topper meron din eh. Pag nga daw, di ba, pagbanat kay Enigma, plus points na yun kay Cripplet tsaka Topper. Ilan ang topic niyo dito? Wait lang. Go. Ano lang, but may may laro or something na kailangang sumaludo sa sergeant? Or baka parang rango lang. Feeling ko, rank ko, baka or baka saludo yung private, ganyan. Baka rekta pa din, baka connected pa din dun sa game. Ewan ko, kung crossfire o special forces. Oo nga, no? Kasi di ba, alam ko, hindi kasi ako naglaro nun eh. Pero alam ko yung mga rango dun. Ha? Wala namang sasaludo dun. Parang. Saan? Hindi, naisip ko lang. Kasi parang hindi naman mataas masyado na position yung sergeant. So baka para sa rhyme. Meron naman. Pero baka for the rhyme lang. Ganun. Pwede. Para pamili siya ng kasi hindi rin ganun kataas sergeant. Sa akin yung sergeant. Baka wala siyang maano sa casket. Casket kasi ni Rhyme. Ang alam ko lang kasi dyan, Game of the Generals eh. Di naman ako familiar sa mga tunay na rango. Alam ko lang yung mga sergeant. Sino ba nag-reference ng Game of the Generals dati? Si Unico ba yan? Yung may spy tsaka private. Sa army, chinek ko eh. Mas mataas lang yung sergeant sa private tsaka corporal. Dalawa lang. Oo, di ba? So, pero malay mo, sergeant major, pinakamataas sa sergeant. Pwede naman. Baka ang punto lang niya Master is parang sergeant, private ka pa lang. Ganyan. Bata. Saka may letter R din eh. Parang. Ano? Bakit yung general may R naman yun ah? Hindi, parang flex lang na nabibigkas din niya ng ayos. Sergeant. Brigadier General. Brigadier General. Hindi, parang yan yung yung medyo napansin ko rin yung sinabi ni EJ, naalala niyo yung kalaban niya si GL, yung mapupunta ka sa private. Ayun, General Hospital. General Hospital. Ano lang yun for the rhyme? For the rhyme. Go. Topic. Pero mahilig dun si Harlem, no? Mga ranggo-ranggo. Ginawa din niya yung kay Zendo. Yung may ranggo naong, General Comrade, isang General Comrade. Mahilig siya sa mga ranggo-ranggo. Baka nagwa-war games to. Alam ko yun, Red Alert yun eh. Hindi ko alam Kasi di ba may binanggit siya dong parang Red Alert na... meron nga. Tama. Nalimutan ko anong... Mga ni Harlem, no?
para lahat nilalaro eh. Nagdodota pa, ano? Tsaka doon pala lalanding yung 1 in a million nyo. Sa dulo. Alam niyo yung Hindi ka masyadong trip talaga yung part na parang anong hinayang ako sa momento. Pero parang comedic value, okay, sure. Ang ganda ng flow niya before yun eh. Tama yan. Pero kung tinapos may yun ng callback lang din. Angas lang talaga na pure angas. Parang mas effective siya para sa akin. Topic niya. 7. 8 ako dito. Ayan. Ako 7. Me 9, me. 7, 9, 8. Game. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandaan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati? Nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita. Ito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo nun, di pa madaling mahagilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno. Nagagalit siya sa'yo. Halos gusto kang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo sa LB sa pagpaparakol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa kang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman. Asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Tangina mo. Aso lang mahal mo, tangina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tangina, mas safe pa nga alagaan yung manok sa aso eh. Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Hindi naman nakakagat yung manok, niloloko naman tayo niya. So wala talaga mababalitaan, no? Kasi hindi na. Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas? Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantayalang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon, kahit di lumilipad, ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman? Ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo? Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate, tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng Earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Pero Lem, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorhenyo.
Ganda sa ano ng ender. Ganda naman yung parang yung joke nga na ano na parang nagko-close ng loop. Pero parang hindi niya na pinanindigan yung dulo eh. Na parang nagdalawang Oo. isip na siya isip. Ano eh, para sa akin, cohesive ng round ni Katana. Yun yung Parang, sasabihin ko. although flat yung umpisa niya, di ba? Mm. Yung, ano ba yung una niya? Masyado ko ng, hindi na talaga, hindi ko rin maalala. Basta flat yung umpisa. Tapos, nung nag-start Sureño. siya ng sabong, dire-diretso na. Mm. Parang, ano siya, alam ko na yung sabi niya, pagandahan lang ng kwento. Wait Magkwento. lang. Maganda mo. Ang ganda ng kwento niya. Parang umokay sa akin bigla ah. Kasi ang sasabihin ko sana is ang solid ng storytelling niya ng round 2. Which nasuportahan pala yung sinabi niya na papagandahan lang tayo ng kwento. Kasi halos lahat na yun eh. Kumbaga, di ba, akala ko tapos siya sa punto niya. Tapos naitawid niya na doon sa Poseidon, Diyos ng Lumang Testamento. Tapos bumalik siya sa gagawin kilat kitang bulate. Tapos tatabihan kita ng manok. Binalik niya dun sa paano niya sinimulan sa sabong. Solid to. Kayo. Anong niyo dito? Ganti ng manok eh, no? Solid kasi ng punto niya eh. Parang nung sinabi niya na ano yun? Ayaw mo na parang kinakakawawa yung aso pero yung manok yung sasabong hanggang kamatayan. Uh, Yung ender niya so, siguro mas gusto ko kung hindi niya ini-spoon feed na aso yung ano. Parang aso talaga, yung subtle gano'n. lang. Oh, wala na yung aso talaga. Magandang ender na yung nabili ko kay Sorhenyo. Parang hayaan mo na lang ma-realize sa mga Oo. tao na ay gago aso yung Ay, papa yung aso parent. din. Aso din. Oo Tama, nga, no? tama. Oo, tama. Kung di niya Instead of, sinabi yung aso talaga, tapos tinuloy may niya lang yun na, mm, mas may maganda kutob nga. ako eh. Feeling ko habang iniispit niya yung padulo na. Parang iniisip niya, maano kaya to ng mga tao. Kaya siningit niya yung aso talaga. Magigets. Kaya pagdating dun sa dulo, yung Kung napanood din nila yung binili last. ko kay Sir Henyo. Medyo mahina na niya binanggit eh. Parang parang para matapos na lang. Parang ganun eh. Tapos medyo ano pa nga eh. Medyo hindi malinaw. Kasi unang dinig ko niyan, binalik. Hindi binili. Binalik ko kayo. Oo. So binili ko kay Sir. Parang namadali. Or pwede siguro na iba sana yung word na nabili para unmistakable na hindi marinig na nabalik. Wala lang. Nanghinayang lang ako for what could have been a quality joke inside a battle. Ako nag-gets ko naman yung binili, pero nung sinabi mo yung dapat wala na yung aso talaga. Oo nga, putik. Parang mas ano yun eh, mas tatama yung joke na meron tayong paraffle, etc. Tapos kulay brown, tapos sa dulo binili ko kay Binili Sorhenyo. ko kay Sir. Parang may Kaya isip mo sila mo, mag-connect. tain na ito yung binibenta ni ito yung Masarap. sinasabi niya na nagbenta. Oo nga. Kinukumpara ko yung notes ko nung rounds nila. Alos pareho din talaga sila ng style, no? Kahit dito sa round 2. Ang pinagkaiba lang yung rounds ni Harlem kanina. Yung mga banat niya is parang balakid style na pangmamama na ito ka, ito ako. Tapos kay Katana, more of nakasakay talaga sa mga punchline na jokes yung banat niya kaya mas maraming crowd react din. Tapos gatas na gatas niya yung Hades. Magaling siya doon. Yeah. Ay, di Poseidon, di ba? Hindi, yung Hades tsaka Poseidon na Tama. na Poseidon. in-establish niya sa round 1. Diyos sa Lumang Naggatasan pa niya dito Testamento. sa round na to. Astig nga yun eh. Astig yung part na yun. Tapos naibali niya dun sa malang Diyos di kumukupas. Yung Galing no? mga Nagganap ibon. siya ng nagganap siya ng imumulti doon. Galing. Tapos galing yung dun. very simple parang thought lang na
sabihin na kahit hindi lumilipad. Kasi may mga kilala tayong mga MC na papabayaan na lang nila doon eh. Na mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos di kumukupas. Hindi na nila babaguhin yung word. Kasi for them, okay na yon. Kasi hindi naman ganun ano yung kapulido sa logic na maging gusto nila yung line. Pero si Katana, hindi, pulituin natin yan. Hindi lumilipad. Kahit hindi Kahit naman yun yung kanta. Considered naman na ibon, no? Tama, ang manok. Oo naman. Oo naman. Hindi naman isda. Saka mahal ng Diyos. Diba? Clarify ko lang. Isip tuloy ako sa totoong lang. Nag-isip ka ng manok eh, no? Wait napapos, lang. No? Pwede bang maging mammal ang manok? Pwede bang maging reptile ang manok? Di ba yung penguin, ibon din yun? Oo. Mahal din ng Diyos. Mahal din ng Diyos. Tsaka di rin lumilipad. Yun nga, kahit di lumilipad. Mahal ng Diyos yan. Di galing kasi parang siyang rumaratrat na tapos biglang yun yung ano niya. Tapos sa kalagitnaan pa lang parang malalaman mo na kung saan pupunta. Natawa na si Harlem, wala pa yung punchline kasi nakakatawa talaga. Ang galing, sobrang galing ni Katana. Solid. Gandang angulo. May masusundan mo talaga rin yung yung kwento kasi parang kahit nung ginawa niya yung wait lang, saan papunta tong Diyos na to? Tapos, uulitin ko yung Earth, walang aso, tapos gagawin kitang, yan? Bulate? Bulate. Tatabi sa manok. Tatabihan kita ng manok. Kaya pinaka-polito sa logic si Katana talaga sa mga bago. Nagdatasan niya ng ayos yung manok kahit wala gatas. Ganun siya kalupit, di ba? Kaya pala natanong mo kung ibon ba yung manok. Oo, kasi nagatasan siya ni Katana. Nagatasan eh. Yung mga may gatas ng mga mammals, galing mo talaga. Oo, di ba? Chicken meal. Galing mo talaga. Sarap yan. Pati na-realize ko mas mahirap na parusa nga yung gagawin kang bulate sa tabi ng manok kaysa sa habang buhay kang papakainin ng Ferrero Rocher. Oo naman. Pili ka doon. Pili ka, no? Tutukay ka ng manok o magkaka-diabetes ka. Patay ka na eh. Patay ka na. Ay, ito pa malupit. May mararecord na namatay sa kagat ng manok. Kagat na, bro. Yung bulate. Tama. Ay, naalala ko lang bigla. Na-experience ko na yung sinasabi ni Katana, yung habulin ng aso. Na-try nyo na ba mahabol ng aso? Ng aso? Ako naharang na ako ng para naman intentional yung na-try nyo na bang habulin ng aso. Parang nag-bungee jumping ka na. Dyan, bossing. Saan ba yung entrance niya? Pwede ba magpa-reserve? Na-experience yun na bang na mahabol ng aso? Mahabol yun. Ako maharang ng parang isang gang ng aso habang nagbabike ako. Yun, mapalibutan lang din ako. Mapalibutan? Ako nahabol ako ng ilang aso ba yun. Kasi ganito yun eh. Galing ako sa event sa Maynila. Tapos sa amin kasi sa Cavite, corny yung mga bus doon eh. Aga matapos ng biyahe. So sumakay ako ng ibang biyahe. Tapos parang bago umuwi, nakakita ako ng Wendy's. Kasi yung binabaan ko medyo malayo sa amin eh. Yun lang talaga yung pwede. Tapos bumili ako ng Biggie ng Wendy's. Shoutout Wendy's. Tapos, parang naubos ko na yung drink. Tapos, for some reason, di ko alam kung bakit dinala ko yung baso. Hawak-hawak ko siya. Tapos, naglalakad ako. Magta-tricycle dapat ako. Pero wala talagang, walang tricycle. So, nilakad ko. Naglalakad ako. Naririnig ko na mga aso sa Oo. Tapos, sabi ko, di na ako makakabalik. Kasi, aso na rin yun nandun. Tapos, aso dito. Tapos, Brad, binadget ko yung yelo. Habang tumatakbo, kinakagat ko para isang ganun. Binabato ko para medyo mapalayo kasi hinahabol nila ako. Kumbaga, tumitigil lang sila saglit, tapos hahabulin ka ulit. Tapos nung malapit na ako, nung parating na ako sa gate, na nakatakas na ako, ay pagtingin ko sa baso, isa na lang yung yellow boy. Sobrang sakto. Isa na lang yung yellow. Ay, nako. Mahal ka pa rin ng Diyos. Na-try nyo na mahabol ng manok. May mga manok na nangahabol naman din talaga. Oo. More freak ang mga manok Pero syempre, ako ng pabo eh.
Pabo? Ay, mas nakakatawad yung pabo. Diyan yan sa UK. Hindi. Social naman ng Turkey na pabo dyan. bigla. Turkey eh. Hindi na uso yung din pala pabo. turkey. Mascot na manok. Yan na lang. Nag-score na tayo dito, hindi pa? Hindi pa. Kay Katana. Hindi pa. No? Sige, 1, 2, Ako 10 sa points. akin. Ako 10 points kay 5, 6, Katana. 7. Ako 9. 9 din ako, sir. 9. Sa akin, 7. 7. Yan. Yan. Game. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Ha? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. Kasalanan ko ba? Putang ina mo, yung favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang, mga banat mo, talagang napakaalat. Ano ngayon kung mamatay yung manok? Ako si Poseidon, syempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Di mo laman dagat yung Kayo aso. bias din kayo, no? Sige. Ina nyo, ha? Idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya. Una kitang napanood umadal sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi nyo, shoutout sa celebrity homo siya. Uy, putang ina to, sina-shoutout is Macol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Crip Walk, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng beef at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo ay happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip-top. Tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip-top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha. Kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pa-cool kid. Inan to. Kasi sa ibang liga, may dating ka. Parang ito na naman yung ano niya. Haba na naman. Ang haba na naman, no? Ako naman, na-enjoy ko. Na-enjoy mo? Na-enjoy mo lang dahil sa topic eh. Hindi, alam ko ba't na-enjoy niya kasi yung office customer ka dun. Starfleet. At saka, hindi, Paranaque ako Paranaque ako nag-college. Alam mo yung mga yan. So parang yung payoff nung mula dun sa Lingam lyricist hanggang Star VIP ng Starfleet. Alam dun eh. Kaya, ako sinerch ko yung contextual lang. Nanood ako nito. Sinerch ko yung Lingam lyricist. Nagsisi ako eh. Klase pala siya ng masahe, hayop. Visit.
Kaya ayun nga. Pero Siguro mayroon pa rin siya dito mga kakaibang rhyme ha. Bregi X, Benjit Dens. Bistamol. Bistamol magjakulo. Shoutout Villar. Pucha. May theory ako, unang naisip habang nagsusulat si Harlem, una niya naisip yung word na spakulkin. Tapos doon na niya lang sinulatan. Or doon sa nung nag-shout out. Oo. Ayun. Di ba ito yung style ni naisip ko. Harlem na yung parang sobrang maliit na sugat. Bubukayin niya ng bubukayin. Mula dun sa shoutout naman. Mamasahihin niya na mas mamasahihin. Sa lahat ng mga drag, medyo mahabang reference niya. Parang ito naman yung pinaka-okay dun sa tatlo. Na ano natin. So baka nga nagda-drug siya pag hindi talaga natin hindi natin alam yung hindi Gets pero yung mo kanina yung kanina kahit gets ko yung sinasabi niya. Sila Shaboy Oo na ano ako nadadragan ako. Pero ito na enjoy ko kasi. Familiar yung mga reference sa'yo no? Kawawa naman yung malay mo legit naman na masahihan talaga yun. Dinurog niya ng ganun. Kulit Sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip-top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Yun to, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga repin Ghetto Land of Las Piñas, talaga bang ganto, pang? Tapos si Slakwan, kung umasta, akala mo taga Long Beach, porket nakatira sa gilid ng coastal. Tingnan nyo, hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2 nag-amoy coastal road si Papiw. Ang ina mo? Kasi kung parang di na masyado gets ang tao yun. Di ba yun yung kailangan pa? Kailangan Mel Christ. Pansin ko din kay Harlem, madalas niyang banggitin yung parang heyday ng 2x2 sila na parang assuming alam pa siya ng mga tao. Pero hindi na din talaga. Tsaka si nun si Juan Lacy yung bumanat nun, hindi naman siya. Pero doon din parang kung hindi mo pa nag-gets call sila. Madaming storytelling. Parang yung asan yung lighter. Maganda yung setup nun eh. Magandang storytelling yung setup ng asan yung lighter. Ay, ilabas mo yung lighter pala. Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars ng ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa flavor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa ng master. Kasi ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong ma-meet, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin. Huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ako ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets.
Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Solid. Yan yung passing of the torch na ibig sabihin. Para sa mga na-appreciate ni Katana, tumatapik siya sa tip-tip nung... At saka mga kinilig MC. siya. Kinilig yung mukha ni Katana. nung unang binanggit niya pa lang yung Sensei, nakangiti na si Katana eh. Parang gumano na siya. After yung start nun eh. Tapos kahit yung mga MC sa baba, nung sinasabi, pag yung apprentice, tinalo yung master, sabihin niya nagturo, magaling. Nagigets naman ng nagigets naman ng mga... Ito pala yung Di sinasabi ni wala GL kasing na magpapas ng torch doon sa mga yun. Hindi sila magaling. Ano sinasabi ni GL? Ano yung sinasabi ni GL na parang nakikita nila yung mga kanilang immature selves. Si GL. Ay, Kala ko kung ano. Pero maganda yung pang-ender ni Harlem. Lahat ng ender niya lahat ng ender niya kumukonek. Naglo-loop back dun sa mga umpisa ng ganun naman talaga dapat magsulat, di ba, Ian? Ganun naman talaga. Kung ano yung opening mo, yun yung malakas na ender. Pero actually, yung looping back, parang ano nila yun, parang creative decision mo na lang yun eh. Pero ako personally, trip ko yung mga ganun. Pinakagusto ko na ni Harlem yung parang alam nating pareho na yung parang hindi mo pa yan prime. Parang solid ang ganda ng thought. Pero 5 minutes and 22 seconds yung round pala niya. Pero ito yung 5 minutes niya na mas madaling pakinggan. Kaya ako nagulat. Kasi feeling ko, sa pakiramdam ko, dahil sa siksik niya, mas maikli kaysa dun sa mga niya. Yung pala mas mahaba pa pala to. Galing. So alam mong parang para sa akin pala. Ito rin yung pinakamalakas niya na dahil ganun mo siya tinanggap na parang nag-enjoy ka lang makinig. Yung klase ng, 'di ba kanina yung parang sabi ni Jozo yung balakid bars niya na ito ako, ito ka. Dito parang sabay niya binibuild up silang dalawa. Yeah. Ganun yung feeling. Ang maganda pa, siya alam mo yung round 1 kanina ni Katana na yung Mufasa na storyline. Pati martir pa siya dito. Ang ganda. Parang tinanggap niya, no? Yun nga din yung gusto ko ipunto, diba? Yung sagot kasi din, hindi naman namin ginawa tong review na to para sagutin yung mga reply dun sa comment namin sa FlipTop, no? Pero dito mapapansin mo, ang sagot ang reply kasi doon usually, hindi naman magaling yun, ba't siya magpapasa ng torch? Kanina sinabi namin, kami nagagalingan kami. Pero ngayon, dito sinasabi ni Harlem, yung way niya ng pag-build up sa sarili niya and kay Katana, hindi rin naman yung sinasabi na magaling siya eh. Parang mas parang ang dami ko nang nagawang mali. Ito na lang yung mga iwasan mo. Tapos ako parang, dinaanan ko lahat ng lowlights dito para mas ma-appreciate yung mga tulad natin. Parang ganun. Hindi naman sinabi ako pinakamagaling dito ako, dapat ako kampiyon, blah blah blah. Hindi naman ganun eh. Parang mas pa nga eh, mas medyo may self-deprecating stuff pa nga dun sa niya, sa payo niya kay Katana. Huwag mo nang gayahin yung mga mali kong ginawa. Parang ganun yung mas nangibabaw na message. Tama. Magandang point. Kasi di niya parang dito nga sa part na to, round 2, doon siya nagbo-boast. Parang yun yung boasting niya round 2. Parang sa di ba, yung mga sergeant. Dito more of, ito, wag gawin mo to. Ito, wag mo tong gawin. Surpasan mo ako. Parang, di ba, parang nag-iiwan lang ng habilin na, paano ka pa lang, palakas ka pa. Wag kang magpakampante. Yun lang mga naman yung sinasabi niya eh. Kaya siya tinawag din na parang yung moment na apprentice mastership. Hindi wala lang kasi talagang magpapasa ng torch dun sa mga yun.
Ano, Eclipse? Hindi, ang ganda nung hindi, wala talaga magpapasa sa kanila. Hindi, joke. Hindi, yung words, yung rhyme ng artifact saka architect. Parang ito yung mismong, talaga, ang ganda ng, yung battle na, yung sasalo. Yun. Kumbaga si Katana yung perfectong tatanggap. Perfectong tatanggap. Shoutout Bitroom. Perfectong tatanggap ng artifact. Architect. Sakto yun si Bitroom sa gitna nila. Suot niyan. Flip top mag-ingay. Itong nakaupo. Nakaupo si Bitroom. Itong katabi ni Marshall. Si Marshall to, diba? Yung nakalingon. Itong naka-gray. Diba, tropa yan nila. Hindi, yung nasa harap niya. Diba, tropa yan ni Malupiton? Sila Awot? Si Awot? Hindi ata. Hindi ba yan? Parang kasama nila sa Rapolo. Parang sa Bisaya. Akala ko yung tropa nila Malupiton. Fan din na. Nagtatay bars. Si Tay. Hindi kasi, di ba, hip-hop. Nandun yun ang finals ng PSP ata. Nakita ko, dinala sila doon. Okay. Ang dami nito. Ay, meron ako nakita dito, yung sa umpisa, yung narcissistic. Tapos, nung una di ko guess yung Nemo. Yung nga pala Poseidon nga pala siya. Kaya, Finding si Nemo yung Pero yun yung totoo yun, di ba? Parang, alam niyo ba yun, yung mga psychopath tsaka mga narcissistic personality, di ba? Lang sila. Sarili lang nila yung iniisip nila kung wala silang attachment. Pero pag nagkaroon sila ng offspring, iba yung attachment nila sa offspring nila. Kasi parang pinoproject nila yung sarili nila dun sa offspring nila. Flesh and blood nila na kumbaga sila, bagong obsession nila na para extension nila yon yung ganun siya. Ganda na. Pero ang naisip ko lang na Nemo, parang as in rekta lang talaga na anak ni sino tatay ni Nemo? Ambot. Actually, hindi inisip ko nung una. Parang Bisaya word ba yung Finding Nemo nga pala. Sino nga ba yun? Kalimutan ko yung pangalan eh. Sige, ito yung usapan. Mag-google ako dito. The topic tally nyo. Si Marlene. 1, 2, 3, 4, 5. Pwede na Marlene, Harlem. Pwede may RL pareho. Pwede mong islant rhyme yun. EIN, di ba? Pwede. Pwede mo islant rhyme yan. Ang topic ko 8 kayo. Sa akin 10. Ako 10 din ako. 10 ako dito kay Arlen. Shoutout Starfleet. VIP ka rin doon? Hindi. Pwede pa yan yung logo nyo dito sa amin. Malapit lang yun kung saan ako. Puta una mong sponsor. Unang sponsor na to, Big Squad Starfleet. Hindi ko nga alam kung bukas pa yun eh. Sikat dati yun na parang natulpo-tulpo yata dati. Yung alam mo yung nababalita na napasara. Nare-raid yun. Ako. Tsaka Air Force One. Pero ang sikat talaga Air Force One. Yan. Abangan yung next business namin. Dito sa QC yung alam ko. Topic massage. Vulcanizing. Vulcanizing. Tangina, nagsha-shoutout daw ng espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida? Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem?
Ang linaw bago siya magpaamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay? Putang ina mo. Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay sequence. Kagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun? Tangina ka, ikaw na nga nag-imbento? Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento? O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Iling Itachi ang puta, matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw, nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse, tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sir Henyo mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Pinaktis mo pa ha? Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang side-side na. Ganun dapat ha, huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumukupas. Solid talaga. Kahit di lumalangoy naman ngayon, no? Kasi si Harlem nakatayo. Galing. Galing. Kanino bang battle yung parang na-bring up natin yung mga stand-up comedian nagka-crowd work? Tapos parang 30 minutes into the set, biglang may masisingit. Kasi may na-review tayong ganito. May masisingit sila na observation nila from 30 minutes ago. Tapos sobrang nakakatawa niya. Kasi nakalimutan na ng mga tao. Tapos parang bringing to life. Feeling ko kay yung lost episode yun. Jonas. Kay Jonas. Dahil comedian, Baka. Parang ganito yung rounds ni Katana na makikita mo. Sobrang parang planado talaga. Inano niya talaga. Hindi siya nagsulat na parang line per line. Yung magandang linya to, lagay ko. Parang merong talagang kwento. Tsaka yung sinabi ko din kanina na ang galing niya mag-arrange ng words. Meron siyang sinabi dyan yung sobra. Parang para mag-rhyme na magpakalalaki. Ako pa nagturo sa'yo. Yung iba parang siguro pipilitin nila yung Ako pa nagturo sa'yo na magpakalalaki.
Tapos parang ironic. i-atras nila na iyan. Pero siya parang, magpakalalaki, ako pa nagturo sa'yo. Mas maganda siya pakinggan. Kasi parang mas maano mo siya sa conversation. Tapos syempre, pasok pa dun sa mga rhymes. Mas natural sounding yung kung paano niya gawin. So parang, 'di ba, pag sa storytelling niya mismo, kaya siya natural dahil hindi mo siya maiisip na sa yung sulat lang siya Yun, nangyayari hindi sa totoong nasinulat. buhay. Oo. Iba kasi talaga eh. Naalala ko na meron akong ganitong last time, parang tinitignan ko kung alin yung mga binabasa ko na post last time. Tapos parang hindi sa lahat natitripan ko yung may word sa simula tapos or may phrase sa simula tapos saka para saka sa magsisimula ng kwento. Gets. Parang sa akin parang sa normal na buhay gagawin mo ba yun pag gets ko siya pag nasa post pero pag iniisip ko I got robbed. Tapos, last night, ganyan. Parang, hindi ka naman ganun magkukwento di ba? Parang hindi mo siya ganun sisimulan yung kwento. Kay Katana, mas seamless siya na pero, para mong kausap talaga. Yung mga ganun, meron siyang way para gumana siya. Kasi kunyari, I got robbed. Pwede mo kasing simulan na parang grabe experience ko last night, first time kong manakawan. Parang ganun eh. Kasi ayun, that's something yun, natural yun eh. You would, alam mo yun, approach a group of friends na parang mag-update ka tungkol sa experience mo. Kasi ganun, parang I got robbed. Parang, may pinapanood ako ngayon na content creator pero western siya. Parang ang content niya, ginagaya niya yung mga characters sa indie movies. Tapos meron siyang videos na parang that insufferable female lead in an indie movie. Tapos yung mga gagayahin yung style. Oo, tas ganun siya. Parang wag ka don't go into the rain, you'll get sick, ganyan. Tas parang, really? The rain gets you sick? Parang, a lot of things get you sick. Parang siya. Buisit nga na parang, sino nga ba yun? Ikausap ka nun sa personal, ang sarap sampalin. Last time lang may nag-viral na gano'n yung lahat ginagawa ng essay. Si Prince of Kilala namin ni Jozo yan. Topic sa Call Pals. Kilala nyo? Sa totoong buhay? Hindi. Lang. Okay. Tinatrash talk lang. Joke lang. Hindi namin. Iba yung tinatrash talk namin. Iba. Pero yun nga, napansin lang din namin si Prince of Pad lately na, yun nga, before pa siya nauso na na sinasabi nila na lahat ginagawang essay. Parang dati pa sinasabi namin na parang lahat na may gumawa ng parody nun eh. Lahat na lang inaano nito. Bumili ako sa sari-sari store ngayon. Naalala ko yung post. Ikaw ba nag-post noon yung sa airport? Yung naghihintay sa airport. Naghihintay. Kulit no? Talaga yun lang. Kumbaga tayo kasi medyo exposed tayo sa writing at saka yung content in general na. So parang medyo mas napapansin natin na pero for sure napapansin naman yun ng normal audience. Parang mas aware lang tayo dun sa technical side of it. Na kung bakit yung ibang salita kahit same naman ng thought ang awkward pakinggan. Hindi minsan tunog pilit na ewan eh. Lalo na sa battle rap. Kasi, syempre, may license ka naman din talaga na maging wrong grammar or magbali-baliktad ng salita. Pero the fact na kasi nagagawa ni Katana na ang natural pa rin pakinggan pero artistic pa din at the same time. Yeah. Ibang klaseng talent yun. Ibang level of writing yun. Yes. Nike. Yeah. Anong masasabi mo sa salpukan ng mga kapatid mo, Josu? Next battle. Magdasal tayo. Kasama na si Josu dun sa mga references ng Ninong Rayat. Magdasal daw tayo pag malungkot tayo. Yun yung sabi niya. Dapat nga sinundutan niya na magpamassage pag malungkot.
Astig, nung ni-start niya yung kay Naruto, no? Kala ko magda-drag siya doon. Pero ang ganda lang na Tapos nag-parallel sa tinawid niya. Yun ang nag-parallel sasabihin ko, sa ang ganda niya Wanta mag Harlem. ang smooth ng transition na hindi nakaligtas sa pagkahulog din. Ang gandang tawid doon. Bala ka dyan. Bala Hindi, dyan. Naruto. Pero di ko nga alam yun na ganun pala nakuha ni Itachi Manggek. Itachi. Nagpa-fact check pa kay Poison 13. Di ba, boys? May approval. Saan approve Poison 13 approval of anime knowledge. Ano yun, Josu? Nakatata ito. Hindi naman. Poison approve nga yung sinasabi ko. Ayun. So, may tendency din kasi yung iba, di ba, pag nag-anime reference na, parang wala na, lost ka na. Hindi alam ko alin yung battle na yun eh. Na parang ang daming kinakwento. Tapos yung mga anime na pinipili, hindi rin ganun kakilala. Tapos, hindi ko nagigets ko yung nangyayari. Pero ito parang sinaglit niya parang pinasadahan niya yung kay Itachi. Pero in between, habang sinasabi niya yung kwento, mali ka kasi, parang alam mo hindi alam yan ni Enigma. Tapos, kay Poison. Tapos, ilan pa kayang, kung yun nga, na parang dapat na normal knowledge, ilan pa yung reference na obscure na minamali mo, na hindi napapansin ng tao. Yun magandang punto. Pinaka-point niya dun eh. Galing. Tapos yung ninja, tapos binalik niya kay Sequence. Di ba, laban nila ni Sequence. Tapos hindi nagpakamatay yung ninja para lang makipag-away ka kay Sequence. Habang mga ninja pa si Sequence. Puti pa buhok niya doon sa laban nila ni Harlem. Di ba may time na... Yun na ba yun? Yung hindi ko alam eh. Pati buhok niya, tapos may ano pa siya dito. Parang ninja talaga eh. Parang Kakashi. Hindi ko alam kung yun yung battle eh. Ilan topic nyo dito? Sa akin, 7. 9 sa akin. Ako din 9. Kaka-sad boy mo, no? Muntik mag-relapse yung Poisong masaya. Shout out, Poison. Mamaya natin tignan yung sa atin. Yung judge muna. Round 15, Day 2. Harlem vs. Katana. Mag-i-expand beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, 3-2. Mag-iay para kay Katana. Bulat pa siya. 3-2 na. Sa atin, parang panalo Harlem sa akin sa scoring ko. 7, 9, 8. Hindi, Katana ka. Katana pa rin. Ako rin. Lahat ata tayo Katana. Tapos, lahat tayo 2-1 yung score. Round 1 and 2 Katana. Round 3 Harlem. Ang unsettling ng tingin sa atin ni Katana. Galaw ko saglit. Yeah. Parang kakantahan ka ng video ko eh. Kaya naman may eye contact dyan, bossing sa camera. Nakakailang palit kaya si Enigma, no? Tsaka si bawat battle, iba yung damit eh. Para marep lahat ng sponsor, no? Oh, pero sa damit na yun, kamukha niya tuloy si G-Clown. Ilan laban sa ahon? Mga 20? 20 damit, no? Ekgit. Abangan nyo yung damit namin. Bangan. Meron yan, maniwala lang kayo. Malapit na. Malapit nang makita. Pero abangan yun. Yun. Solid na laban. Anong closing thoughts mo doon bilang parte ng quintuplets? Josu. Nakakatuwa lang, no, na meron ng ganito talaga. Daddy moments. Daddy moments. Umabot na yung liga sa ganun, no?
Na may... Oo nga eh. Kaya sobrang tagal na Senior. naligan. Oo nga, no? Proud akong tamot kita, nak. Ganun na eh, no? Meron kayang meron kayang magulang kasi 'di ba syempre may mga magulang naman na verbally abusive. Meron na kayang magulang na gumamit sa anak niya na habang pinapagalitan niya, tamot lang kita. Malamang yung magulang yan, nanonood ng flip-top yun. Yun eh, di ba? Flip-top baby yun. Pero sumasagot ka na. Galit lang kita sa top. Pero di ba dati ko nanay mo. Di ba dati yung dapat pinahid na lang kita sa kumot. May ganun. Pero ganun yung dati. Tracing mo parang... May ganun, trash talk na magulang. Feeling ko hindi magulang. Naririnig ko yun sa mga peers parang lang. Dapat pinutok ka na lang sa kumot. Dapat pinutok ka sa kumot. Parang hindi galing sa magulang. Parang sa magulang, parang... intense na mo. Intense. Hindi, pero yun, parang siguro, pa-joke na... Pa-joke. Hindi naman yung pag-rebatan mo na, tanda-tanda mo na, naglolokad ka pa sa kumot. Tama, mas kamukha mo pa yung ninong mo. Yun lang. Rico po. Ninong. Yun lang. Ninong bars. Hindi, yun yung rebat. Yun yung rebat ng anak. Tay, hindi kita tatay. Tay, kamukha ko nga si ninong. Tay, kumpare. Yun, naalala ko tuloy. Naalala ko tuloy yung Black Mirror na Asian bigla yung anak after na. Grabe. Ako ang naalala ko yung sa Cool Pals, yung may pumuntang bata doon. Tapos nahuli niya yung tatay niya tsaka yung ninang niya magka-chat. As akala ng nanay, binibentahan lang ng Lux Organics ba yun? Na shampoo. Ang kulit. Kaya pala pinatay nila yung Lux. Nag-rebrand. Control. Di ba? Pinabuburulan nila yun. Ginawan burol. Ayan, sige na. Saan na tayo na pupunta? Salamat sa kita-kita tayo sa Kita-kita tayo sa Ahon Day 3. Boot ba to? Ahon Day 3. Yata. Parang tapos na tayo paglabas na ito Ay sana nagkita-kita tayo sa Ahon Day 3. Yun. Sana. At nanggaling pa talaga kay Jozo. At nanggaling pa sa mismong di pupunta sa Ahon Day 3. Pero sa lahat ng mga katapik natin dyan, kung manonood kayo na Ahon Day 3, kita-kits tayo dyan. Kung di pa kayo nakakasecure ng tickets, bili kayo kung nailabas namin for Ahon. Tapos, abangan nyo, merong mga nagme-message, pati email tungkol sa merch. Inaayos na natin. Sabihan nyo rin kami kung trip nyo pang ilabas natin yan. Baka wala nang bumili. Mahal magpagawa. Yan. So, salamat sa lahat ng nanonood. Pinagawa namin, papakita namin yung design, siyempre. Or pwede kong ipakita sa isang post or something. Pero baka sa susunod na review ipakita natin. Depende sa pagtanggap nyo siguro sa comments. Kung pag sinabi nyo yung trip nyo, yung boxers na ba yun? Or hindi pa? Ano mo na merch? Ibang merch muna, no? Brief muna. Okay, sorry. Yung brief na may mukha ni Lowy Clips. Sa harap. Dahil kayo mag-alala, walang mukha namin yun. Ang tema lang naman talaga. Wala. Para appreciate. Sabi puro mukha, ano? Wala mukha namin. Hindi kami naka-zoom na gallery dito. Zoom. Ayun. Salamat sa panonood. Agad dito na yung episode. Topic Squad out.